Eto na mga kababayan. Ako, sa totoo lang mga kababayan, nagsawa na po talaga ako sa pagkukuntin kay Duterte. Sawa na ako mga kababayan. Sabi ko nga, hindi pa ba siya mamatay para 40 days na lang antayin natin, tapos 1 year anniversary, tapos kwento na lang siya? Sawa na kasi ako kakakontent. Di ba, Ma'am Lily Tonini? Sawa na ako sa kakakontent. Mga kababayan kay Digong. Kasi kahit i-content ko ngayon, ito na naman, content na naman, Digong, kampo ni Digong, humiling na naman ng interim release. Putang ina, wala bang katapusan yan? Gusto ko sunod balita ko, Digong, pumanaw na. Ganon, unless nakaka-excite. Hindi yung Digong, interim release na naman. Tapos, pagkasunod linggo, ibabalita, dismiss. Binasura na naman. Diba? Mabuti nga, copyright Paano kung, makasuhan ka? Pamalaking problema yan, Ken, sabi ni Kelly. Kaya nga, ako hindi naman ako mahilig magkaso-kaso kasi bahayaan mo sila kumuha ng video ko. Alam niyo sa Amerika, yung mga Hollywood singers, nagkakasuhan sila. Lyrics lang ng kanta, nagkakasuhan na, tugtog lang. Kung wala kong pakialam, at least kumita sila. Pero gumawa naman kayo ng hakbang na hindi pagod. Hindi na yung pagpaguran nyo naman. Ito, mga kababayan. Si Digong, nakakasawa na po talaga ito mga kababayan. Araw-araw na ako nagsawa dito, pero sa totoo lang, kailangan natin i-content Kasi bakit? Update lang sa mga DDS. Update lang sa mga DDS, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, nasaan na ba yun? Ito hiling. Nako po, mga kababayan. Ito na naman, Abante. Abante. Abante News. Mga kababayan. Sabi ni Ma'am VMB, Mama Labs. Bawal daw kay PBBM laging alak kasi isan lang kidney. Totoo po yan. Ito. Abante News po ito, mga kababayan. Abante Balita. Sa kanilang Facebook page. Si Digong po, ay humirit na naman ang kanyang defense team ng another interim release. Hindi ba kayo napapagod? Alam mo, sa totoo lang, I will tell you frankly, sa mga DDS, pwede bang kausapin niyo si Sara na tanggalin na yan si Koopman? Pinagkakitaan na lang niya. Pinagkakitaan na lang ni Koopman si Digong. Sayang yung binayad niyo dyan. Ilang interim release na yan. Paasahin niyo na naman. Paasahin nyo na naman, mga kababayan, yung mga bubong DDS. Sabi ni Ma'am Lynn Sudo, ako sir, Ken 2 video mo pinus ko sa FB. Wala namang problema yun, Ma'am Lynn Sudo. Basta ako kasi napansin ko talaga yung isa, halos lahat na mukha ko nandoon na. Reaction na nila. Walang problema. 1, 2, 3, 4. Yun talaga, ma'am. Halos buong video ako, lahat nandoon. Parang walang kapagod-pagod naman yun, oy. Ito, mga kababayan ito, I will tell you frankly, yung ginawa ni Kaufman, wala nang pag-asa ito. Sa madaling salita, kung practical ka mag-isip, sa bagay, sabi nga natin, ang perang kinita sa madaling paraan, mabilis mawala. So, hindi tayo manghihinayang sa binayad ni Kaufman kung marami namang pera si Digong. So, kahit bilyon-bilyon pang igastos niya dyan, hindi siya manghihinayang. Diba? Pero, kung ikaw supporter, hindi ka ba nakahalata? Sa bagay, bubo naman talaga yung mga DDS. Anong magagawa natin kung bubo nga naman sila? Ito na naman, mga kababayan, according dito sa Abante, Tonight News, muling hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC ang pansamantalang paglaya niya patungo sa hindi binanggit na bansa. Ito na naman. Ito na naman, mga kababayan. Pindutin natin itong Tonight. Abante, tunay na tabloidista. Ito. PRRD. Muling humirit ng interim release sa ICC na hindi isiniwalat na bansa. Ano na naman to? For the sake of clarity, the defense informed the pretrial chamber that the redacted continue to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte onto its territory and to enforce condition of release. The redacted is furthermore fully aware of Mr. Duterte redacted
ayon sa dokumentong isinumite ni Nicholas Koopman, abogado ni Duterte sa Free Trial Chamber noong August 19. So, nung Martes. All of the prosecution objection of the redacted serving as the received country for the purposes of interim release are either negligible or negotiable, dagdag nito. So, ibig sabihin po ng mga redacted mga kababayan ay may mga confidential po yan na lugar, pangalan, or tao. Kaya nire-redacted, naka-blank. So ito pa mga kababayan, matanda ang hiniling ng defense team ng ICC Trial Chamber na ipagpaliban muna ang desisyon pansamantalang paglaya ng Pangulo. Actually mga kababayan, ito nga ay binawi nga nung nakaraang linggo lang or nakaraang buwan na ipagpaliban muna yung interim release na isinumite ni Koopman noon nung pumunta si Sara sa Australia. Di ba ipinagpaliban nila yon? Kasi meron pa daw iba silang isinumite. So ngayon ay ibinalik nila yung ipinagpaliban nila last month ng interim release. Ngayon mga kababayan, nakalagay dito, all the prosecution objection to the redacted serving as receiving country for the purposes of interim release are either negotiable or legible, negligible or negotiable, dagdag nito. Yun ang sabi. Mga kababayan, wait lang, namatay kasi yung ano natin, monitor. So ngayon, mga kababayan, ito pa, matanda ang hiniling ng defense team ni Digong noon. Si Duterte ay nakakulong sa ICC detention facility sa The Hague. Simula pa noong Marso para sa paglilitis sa kasong crimes against humanity na nagawa umano ng kanyang war on drugs. So mga kababayan, ay inilagay po dito, ay humiling ulit ng interim release, pero wala namang bansa na nakalagay. Walang bansa kung saan. Ngayon mga kababayan, uulitin ko, uunahan ko na si Laila de Lima, ang kampo ng biktima ng AGK at war on drugs. Isa lang naman ang sasabihin nila dito. Hindi na naman ito aprubahan ng ICC. Ibabasura na naman nila ito katulad sa pagbasura nila noong mga nakaraang interim request nila. Bakit? Kasi mga kababayan, kung ang idahilan ni Nicholas Koopman ay matanda si Digong, marami din pong mga matatandang nakakulong doon na kasing edad ni Digong. Kung ang idadahilan ng kampo ni Digong may sakit siya, kailangan niyang magpagamot. High-tech po ang pagamutan doon sa ICC Facility Center. Si Sara na nga mismo nagsabi, okay po si Digong sa loob kasi inalagaan po nila. Kompleto naman sa gamot, chini-check up naman nila everyday at pinapagaling naman nila always. So, kung ang idahilan ni Koopman, katandaan, ang idahilan ni Koopman, papagamot, nandun lahat yan. Kung ang idahilan nila, stress, hindi natutulog, depressed, pwede naman padalhan ng ICC yan ng psychiatrist. Marami po sila doon. Ano pa idadahilan mo? Depressed, may sakit, matanda. Lahat yan, may rason ang ICC niyan. Kung matanda lang, hindi lang po si Digong ang matandang nakakulong doon. Kalaki-laki ng ICC Facility Center. Imposible si Digong lang mag-isa nakakulong doon. May mga kasing edad niya po doon. Pangalawa, kung ang idadahilan ni Nicholas Koopman katulad sa pagdahilan ni Harry Roque na magreklamo sa Netherlands government na kung bakit sila tumanggap ng isang dayuhan na ikulong sa kanilang bansa, hindi po papayag ang Netherlands government sa ganon. Bakit? Kalapastangan daw yon. Si Nicholas Koopman ang nagsabi dyan sa hiling ni Roque na kasuhan daw or mag-complain sa Netherlands government kung bakit nakipagsabuatan daw ang Netherlands sa Pilipinas na ikulong ang isang presidente na head of state noon. At take note mga kababayan, kung sabihin naman ni Nicholas Koopman kaya manghingi siya ng interim release para si Digong ay mabigyan ng VIP treatment, hindi po yun sa sang-ayunan ng ICC. Bakit? Nakasaad po sa rules and regulation ng ICC na kahit ikaw ay head of states or ikaw ay makapangyarihan or influential person sa bansa kung saan ka nanggaling or saan kang lugar pinulot or hinuli, wala po doong immunity.
Lahat po dun patas at pantay. Ano pa bang gusto ninyong ikwento ko mga DDS? Uulitin ko ha, mga kababayan. Kahit pa 1,000,000 interim release request ang hingiin ng defense team ni Digong, hindi po yan aprubahan ng ICC. Hindi man ako abogado, pero nagbabasa po ako sa rules nila. Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi ka degree holder, kung marunong kang magbasa at intindihin mo yung binasa mo, makakaintindi ka. Hindi mo kailangan ng degree, hindi mo kailangan diploma, hindi mo kailangan cum laude, summa cum laude, valedictorian, salutatorian, honors. Hindi mo kailangan ng ganun. Basahin mong maayos. Yeah? Kabilis-bilis lang naman i-research. Halimbawa, idahilan ni Kaufman, 80 years old na si Digong. Sasabihin lang naman ng ICC, bakit hindi lang si Digong 80 years old dito? Yung iba nga, namatay na. Yeah? Umabot ng 100 years old, nakakulong pa rin. Kasi kung aprubahan yan, si Digong, sa interim release, dahil sa kaidaran niyang 80 anyos, magiging unfair dun sa ibang mga nakakakulong dun. Yeah? Kung idahilan naman may sakit, kumpleto naman sila sa kagamutan dun. Mas high-tech pa nga ang Netherlands kaysa sa atin eh. Dito sa atin, dikdikan mo lang ng dahon ng avocado, gagaling ba? Hindi. Ulitin ko sa inyo, doon sa Netherlands, pag itinuli ka, laser ang gamit. Dito sa Pilipinas, pag tinuli ka, palo. May possibility pa, mangangamatis yun. Bakit? Natitano or may ugat na naputol. Di ba? Totoo yan. Huwag kayo tumama mga kababayan. Totoo yan. Sa Netherlands, pag tinuli, laser ang gamit. Dito sa Pilipinas, palo. May tendency pa mangangamatis at mamamaga. Bakit? May ugat na naipit. Nagkamali. Baka yung pinalo mong itak doon, may kalawang, na-infection, namaga ang tete. Totoo yan, mga kababayan. Yun man ay joke na sabi, pero in reality, totoo yun. Kung idahilan naman ni Kaufman, binubuli si Digong sa loob. Sino man bubuli sa kanya? Kanya-kanya naman sila rehas dun. Kanya-kanya silang room. Siya pa nga lang ang kauna-unahang presidente ng Asia na nakulong sa ICC, pero may sariling TV, naka-aircon, may kama, may kusina. Saan ka pa? Yung mga pinatay niya sa AGK, pinapakain bang pansit, pinasakay bang private plane bago kinulong? Wala, tinumba agad eh. Sabi nga ni Bato, nakita ko, bungal, payat, maraming tato, luwa mata, lubog pisngi. Adik yan, patayin yan. Di ba? Buti pa nga si Digong ikinukulong, naka-private plane. Sabi pa ni Bongo, nakapaa daw, pero nakasapatos naman. Wala siya chinelas! Nakakaawa siya! Nakapaa! Walang ganun. Dadahilan ni Nicholas Kaufman, kailangan ni Digong ng makantot kasi libog na siya, kaya siya pumayat. Hindi pwedeng ganun. Wala na mga pokpok dun sa Netherlands na bayaran mo 150. Pamparaos lang. Walang ganun. Di ba? Hindi mo pwedeng idahilan yung mga ganung bagay. Okay lang kung sabihin mo, si Digong po nahati ang katawan, lumipad ang kaputol. Kaya kailangan natin na interim release. Bakit? May pinahid siyang langis. Lumipad siya dun, dumikit sa kesame. Yung kaputol na katawan na iwan sa baba. Hindi mo pwedeng gawin nung pang interim release. Kailan pa naging aswang manananggal si Digong? Di ba? Di ba? Ma'am Chichi Bureche? Hindi mo ba pwedeng idahilan sa interim release yan? Yung katawan po ng aking kliyente. Lumipad yung kalahati, nandun na sa kisame. Yung kaputo, nasa baba. Idadahilan mo para magkaroon ng interim release? Walang ganun, Diba? Hindi pa paniwalaan yun. Yung kulam-kulam nga, hindi pinapaliwalaan sa husgado. Saan kayo nakakita, mga kababayan, na kinasuhan mo kasi kinulam ka? Papaniwalaan ba ng korte yan? Paano yan i-explain mo doon? Kinulam niya po ako, kumuha po siya ng manika, tinusok po niya ng karayom, tapos gumaganon-ganon ako, umaaray-aray ako. Aray! Saan ka tinusok? Sa dibdib. Yung heart. Pag tinusok yung yung rayuma. Pag tinusok yung likod, back pain. Tusok ulit, ano to? Anlin ang kailangan yan. Anlin, bakit? Meron ng osteoporosis. Diba? Hindi mo dahilan yan sa interim release. Kinulam yan, bakit? Lumaki ang tiyan, pumayat po siya. Hindi, bulati po yan. Malnourished ang tawag dyan. Diba? Hindi mo dahilan yung mga ganyang bagay. Ano pang klaseng dahilan para mag-interim release? Wag na. Mga DDS, magising na kayo. Lahat ng sinasabi ko, totoo yan. Diba? Ma'am Inday in Singapore. Ma'am Irma, totoo yan.
Anong idadahilan mo doon? Yung kliyente niya, si Digong, naputol ang katawan, lumipad sa bubong yung kaputol, tapos yung ang bewang nandun, kailangan ng interim release. O baka sasabihin pa ni Nicholas Koopman, kailangan na po kasi ni Digong na ilipat yung anting-anting niya. Di ba? May mga ganyang kwentuhan dati. Ito gusto kong bigyan ko ikwento. Baka may possibility na gawing interim release ni Koopman ito. Kasi bakit mga kababayan? Dati yung nanay ko, nung nag-caregiver siya sa Malaysia, no? Kasi actually si mama all around meron siyang amo na ang asawa ng Malaysian is European. Yung nanay, nagkwento yung katulong ng European, pumunta ng Europe, na kasama ni mama sa Malaysia. Yun daw inaalagaan niya. Bago daw namatay, may bato daw lumabas sa bunganga. Pero European yun. Ngayon, so sabi ni mama, ay may ganun-ganun ba sa Europe? Paki-comment ka mga kababayan, kung totoo yan, na meron daw mga anting-anting. Bago daw mamamatay, may ipinapasa daw sa kanila. At saka may kwento din po yan mga kababayan na isang OFW na si Maria Tikbas. Ilala nyo si Maria Takbas, Maria Labo. Di ba galing siya Europe? Pinasa sa kanya ng inalagaan niyang matanda yung anting-anting. Naging aswang siya pag uwi niya ng Iloilo. Totoo ba yan mga kababayan? Paki-comment nga yung mga OFW sa Europe kung may naka-experience ng ganyan. Yung mga inaalagaan ninyo sa caregiving industry, kung bago mamatay, may bato na iiwan yung inalagaan ninyo. Pag hindi dumating yung anak, ay iluluwa niya at ipapasa niya doon sa nag-aalaga sa kanya. Kasi may ganyan daw. Mga kababayan, kaya umaabot to ng halos 100 plus years old. Lalong-lalo na yung may mga lahing vampire. Di ba uso sa Europe yan, yung mga vampire? May mga ganyan daw. Kaya baka yan yung idadahilan ni Nicholas Koopman na si Digong po mamamatay na. So kailangan po niya ng interim release kasi ipapasa niya po yung hiyas. Yung hiyas ng kalibugan. Baka mga kababayan, gagawa siya ng interim release para kay Digong kasi ipapasa na ni Digong yung hiyas ng kalibugan kung sino sa mga anak niya ang sasalo. Europe is a continent of witchcraft. Sabi ni... sino yung nagsabi? Wala tuloy. Hiyas ng kalibugan ni Miss Michelle T. Totoo ba? Totoo yan. Kasi kung meron tayong Sikihor sa Philippines, meron tayong Europe. Merong Poland sa Europe. Totoo ba yan, mga kababayan? Yung kay Digong kasi hindi hiyas ng vampira or hiyas ng kalibugan. Kailangan niyang iluwa. Ipapasa niya. Di ko alam kung sino sa mga anak niya ang papasahan niya ng hiyas ng kalibugan. Di ko alam kung baka yun yung idadahilan niya sa interim release na papasahan na mamamatay na daw kasi kailangan niyang iluwa yung hiyas ng kalibugan, ipasa niya kung kanino sa mga anak niya. Di ba may mga ganon? Mga kababayan, totoo ba yan? Sa UK maraming ganyan. Totoo yan. Sa Pilipinas meron din ganyan. Sabi ni Ma'am Silpa Glory. Sa Romania, yung May B. Sabi ni Ma'am Marilyn. Totoo yan, mga kababayan. Pero kay Digong kakaiba hiyas ng kalibugan. Baka yun yung ilagay niya sa interim release. Di ko lang alam, marami na akong sinabing kadahilanan. Pero isa lang ang kasagutan dyan mga kababayan. Ibasura na naman ng ICC yan. Ibasura na naman. So yun lang mga kababayan. Walang ibang patutunguhan yan. Ibasura lang ng ICC yan. Kahit pahiyas ng kalibugan yan. Sabihin ko nga sa inyo mga kababayan, wala sa korte yung mga ganyan. Di ba? Susunod, mga kababayan, eto na. Alam nyo ba mga kababayan, ito yung sunod na ating pag-uusapan. Hiyas ng kalibugan. So si Magalong, kilala nyo naman si Magalong mga kababayan. Marami po na mga kongresista ang umalma kay Magalong. Dahil sa mga binitawan ni Magalong, sino pong nakakilala kay Magalong? Siya po ay ang mayor ng Baguio, mga kababayan. Yung mayor ng Baguio, mga kababayan, siya po ay si Magalong. Kung naalala nyo, mga kababayan, si Magalong po ang nagsabi patungkol sa 7-7 scheme ni Romualdez.